Tinanggal na sa National Security Council ang Vice Presidente. Alinsunod ito sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi umano akmas sa ngayon ang Vice Presidente sa mga responsibilidad ng konseho. Bukod sa Vice, inalis rin sa NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng Vice ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat. Vice President Sara Duterte wala nang kawala at ito na nga ba ang simula ng pagbagsak ng ikalawang Pangulo. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho ang mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Pero inilabas na ng Malacanang ang Executive Order 81 kung saan binago na ang binubuo ng NSC at inalis na ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng AO na i-recognize at gawing mas epektibo ang NSC at sa ngayong panahon raw, hindi umano itinuring ang Vice Presidente bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin raw, may kapangyarihan naman di umano ang Pangulo na magdagdag ng miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri, ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Iwisyon din noon ni VP Sara Duterte kung bakit ni Minsay hindi siya nakakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinaliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling pribado ang NSC at kayang sumabay sa mga bagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na paninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ang NSC ang national security. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulo ang nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Rodrigo Duterte at ang pangunahing kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay rin ng kanyang opinyon si Attorney Enzo Recto kung bakit tinanggal ni President Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council na mapapanood din sa kanyang channel. Bakit biglang tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council? Yan ang topic natin. Okay, mga kabunyog, ito na, ang dami nang nagtatanong. Direkta na daw ako sa topic ko. Bakit biglang tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council? Actually, hindi lang si Sara, pati si Digong. Inano pala yung title ko kinapus yung title ko. Hindi lang si Sara, pati si Digong. Si Sara sa si Digong, kasama sila yung mga tinanggal. Yung kasalukuyang Vice Presidente saka yung mga dating presidente. Di syempre, pag sinabing dating presidente, kasama si Digong doon. Ano ba itong National Security Council kasi? Mamaya ko sasagutin yung tanong. Bakit tinanggal sila? Unang-una, ano ba ang National Security Council? Di pag sinabi nating council, konseho. Konseho. Parang ang presidente, siyempre, isa sa malaking usapin na kinakaharap ng sino mang presidente, ang usapin ng national security. Ibig sabihin yung kaligtasan ng bansa, yung seguridad ng bansa. So napaka-importanting usapin yan. Ngayon,
para ang presidente makakuha ng magandang advice, gayon din ang presidente ay makapagdesisyon sa usapin ng National Security Council, mayroong isang body o konseho na binubuo para maging advisory body. Yun, ga-advise sa presidente sa mga usapin ng pambansang seguridad. Yan. Kailan po yan binuo? Actually, matagal na po yan. Noong mga panahon pa ng Amerikano, nung tayo ay sakop pa ng Amerikano, mayroon tayong tinatawag na National Defense Act. National Defense Act. Ngayon, sa National Defense Act na yan, nakalagay dyan na mayroong bubuing National Security Body or Council na mag-a-advise sa presidente. O yan, ano po? Tungkol sa usapin ng pambansang seguridad. Siyempre, ang bumubuo niyan, yung mga importanteng leader ng bansa. Ang nag-chairman yan, ang nangunguna dyan sa National Security Council, ang presidente mismo ng Pilipinas. Ang vice-presidente, ang mga dating presidente, ang secretary ng National Defense, ang chief ng PNP. Yung maraming members yan. Bakit? Bakit sila yung mga members? Siyempre, ang vice president kailangan member siya ng National Security Council kasi anumang mangyari sa presidente, dapat siya ang papalit. Ngayon, kung siya ang papalit sa presidente, dapat alam niya rin ang kalagayan ng seguridad ng bansa. Ayun, yan. Kaya diyan umuupo ang ang vice president. Mga dating presidente naman, members sila ng National Security Council kasi yung karanasan nila bilang mga dating presidente, yung mga dating presidente, marami silang alam tungkol sa usapin ng national security. Bawat dating presidente may kanya-kanyang kinaharap na problema sa national security na pwede niyang i-share. Pwedeng i-share ng dating presidente sa kasalukuyang presidente sa usapin ng mga pambansang seguridad. Kaya, yung mga former presidents ay member din ng National Security Council. Siyempre, yung Secretary of National Defense, yung National Security Advisor, yung Chief ng PNP, yan ang mga members. Ngayon, so napaka-importante niyan kasi national security yan. Saka, ang isa pa, dyan sa grupo na yan ng National Security Council, may briefing dyan. Nagkakaroon dyan ng National Security Briefing. Yun. Ibig sabihin, pinapaalam dyan sa lahat ng membro niyan kung ano yung sitwasyon ng national security. Kaya magbi-briefing dyan ang mga intelligence natin, yung ISAP, Intelligence Service of the AFP, NICA, National Intelligence Coordinating Agency, i-brief niyan ang mga members ng National Security Council para mag-come up sa mga importanteng desisyon tungkol sa national security. Halimbawa, itong usapin ng China, itong usapin ng problema sa China, importante yan na usapin sa national security. Lalo pa ngayon, umiinit ang issue sa China. Di ba? Bibili tayo ng mga missiles. Ngayon, kinukontra ng China at nagbabanta ang China. Tumitindi ang problema natin sa China. Pag-uusapan yan sa National Security Council. Pangalawa, paulit-ulit itong mga banta ng kudeta, mga pag-aalsa ng military, PNP. Nagiging maingay ngayon ang mga retired na mga military at PNP officers. Nagbabanta sila na papatalsikin si PBBM. Mga usapin yan. Mga usapin yan ng national security. At ngayon ay may impeachment si Sara Duterte. Pag-uusapan yan kung ano ang implication yan sa national security. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, may implication din yan sa national security. Kasi baka gumalaw ang mga supporters ng Duterte. So, ibig sabihin, maraming mga usapin sa national security sa darating na araw na ang mai-involve mismo ay si Sara Duterte at si Digong Duterte. Di ba? Halimbawa, pag-uusapan yung issue ng China, lumalalim na usapin yan,
Papaupuin mo ba si Sara Duterte at si Digong Duterte doon? Di ba? Bakit mo papaupuin mga pro-China yan? Oh. Di ba? Yun yung ano. Kaya ang nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, biglang tinanggal ni PBBM si Sara at sila Digong kasi maraming mga usapin sa national security sa darating na araw kung pag-uusapan. Iko-convene ang National Security Council. Pag kinonvene yan, pag-uusapan mo ang issue ng China, sensitibo ang mga usapin. May mga bagay na hindi pinapaalam sa publiko. May mga bagay na hindi natin alam. Pero sila sa National Security Council, hindi pwedeng hindi nila alam yon. Kasi sila yung body na mag-a-advise sa presidente sa usapin ng national security. Ngayon, kung magbi-briefing tungkol sa China, baka invitan pa diyan ang kaalyado ng Pilipinas, ang Amerika, may representative yung Amerika na magbi-brief tungkol sa security, sa kalagayan ng threat ng West Philippine Sea sa China. Ngayon, nandun si Sara Duterte, nandun si Digong. Paano kung ipaabot nila sa China yon? Magiging katawa-tawa, tama ka Pere Yusuf Cruz, magiging katawa-tawa ang National Security Council kung nandyan si Sara, si Duterte, tapos ang pinag-uusapan mo na yung threat ng China. Di ba? Actually, matagal na yan sinasabi kay PBBM eh. Matagal na yan sinasabi sa kanya. Na yan si sila Sara Duterte at Digong Duterte, threat yan sa national security kasi mga pro-China yan eh. Malinaw naman yan. Malinaw na mga pro-China yan. Tapos papaupuin mo sa National Security Council. Di ba? Pangalawa, umiinit ang issue ng impeachment ni Sara. Paano kung matuloy na ang impeachment? Pag natuloy ang impeachment, yung mga pro-Sara, mga pro-Duterte, gagalaw yan. Ngayon pa nga lang, hindi pa nai-impeach si Sara, maingay na yung mga retired na military at PNP officers. Di ba? Maingay na sila. Nananawagan na sila ng pag-aalsa daw, people power daw. Ngayon, magmi-meeting ang National Security Council. Pag-uusapan ang threat sa national security na maaaring idulot ng impeachment ni Sara. Tapos nandun si Sara Duterte, tapos nandun si Digong Duterte kasi member sila ng National Security Council. Parang ano yan eh. Ibang klase yan. Sabi ni Eddie Ocampo, fake news daw tayo. Paano tayo na fake news? Balita na nga eh. Ini-explain lang natin ano kaya ang nag-udyok sa presidente. Pangatlo, lumabas ang arrest warrant ng ICC. May threat yan sa national security kasi syempre, magagalit ang supporters ng Duterte. Posible silang mag-organize ng mga galaw, ng mga kilos na magiging threat sa national security. So, pag-uusapan mo yung mga ganung bagay, nandun si Digong, nandun si Sara. sila na nga mismo ang subject, ha? Sila na mismo ang subject ng national security, ng mga threat sa national security. Di ba? Pati si Gloria Arroyo din, sabi ni Balwa Alcuin. So, ang isa pa dyan, ay nagbanta na si Sara sa presidente. Hindi niya naman pinagsisisihan daw yon at hindi niya naman sinabing hindi niya nga sinabi yon. Di ba? Yung sabi ni Sara, ipapapatay niya ang presidente, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez kapag pinatay siya. Kapag may nangyari sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Seryosong banta yan. Kaya dito, sa lahat ng anong ito, may mga mangyayari, di ba sinasabi natin, ilang beses na akong nagbablog, hindi dapat baliwalain ng presidente ang mga threat na ito. Di ba? Naalala nyo? Maraming beses akong nagbablog. Itong mga balibalita na ito, na mga banta sa presidente, bagamat posibleng hindi naman yan magtatagumpay, pero hindi niya ito dapat i-ignore. Yun. Hindi ito dapat i-ignore. Yan na. Yan na. Gumalaw na nga ang presidente. Huwag niyong sabihin, pinakinggan ako ng presidente. Sino ba naman ako? Pero ang point yan, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi. Sa kasi Trillanes, sabi ko, maalala nyo? Lumalakas nga kaya ang pwersa ng mga pwersang nananawagan na patalsikin si PBBM. Ang sabi ko, hindi naman lumalakas pero nagiging maingay. Nagiging magalaw sila ngayon.
nagiging aktibo sila ngayon. So hindi pwede yan na baliwalain ng presidente. Dapat umaksyon. Ito na. Ito yung isang bagay na magandang aksyon ng presidente. 'Di ba? Oh, sabi ni napanood ko sa vlog mo, Kainso. Uy, yan yung sa totoo. Napaka Kaya lang, ito yan. Hindi naman pwedeng sabihin sa desisyon ng presidente na si Sara at saka si Digong ang hindi pwedeng umattend. Hindi pwede yun. Oh, siyempre, ang sasabihin mo na lang, lahat ng mga former presidents, sama na dun si Ramos, sama na dun si Erap. Pero actually, hindi yan tungkol kay Ramos, hindi yan tungkol kay Erap. Mas tungkol yan kay Digong at saka kay Sara. Posible pa kay Gloria. Kasi, posibleng hindi umattend si Sara at saka si Digong, kasi nahihiya yan na umattend. Pero si Sara ay si Gloria pwedeng umattend. Kaya ang nilagay na lang, ito ang mga members ng National Security Council. Ganun, binasa ko na yung executive order. Nag-issue si PBBM ng executive order. Executive order 81. Ang nakalagay sa executive order 81, ang mga sumusunod, ang mga bumubuo ng National Security Council. President. Sumunod na doon sa President, Senate President na, Speaker. Di ba? Dapat sana President, Vice President. Hindi inalis na yung Vice President. Tapos former presidents, lahat ng living, buhay pa na former presidents. Wala na yon, inalis na yon. So wala na doon sa enumeration yung Vice President saka former Vice Presidents na. So ibig sabihin, ibig sabihin nito, hindi naman sinabing hindi pwede si Sara, hindi pwede si Digong, hindi gano'n. Yung pagkakasabi doon, the following are the members of the National Security Council. Ayan, President, tapos Senate President na, Speaker, former presidents, living, who are former presidents who are still living, buhay pa na mga former presidents. Inalis yung dalawa, yung vice president sa former vice president. Anyway, wise move yan. Tama lang yan. Sabi ni Kulims TV, weak pa rin ba si president? Mga DDS, umpisa pa lang yan. Ako kasi, siguro naghahanda na ang presidente na kung matuloy ang impeachment ni Sara, magiging magalaw lalo itong mga DDS. Posible ang mga pro-Duterte at posible na kailangan i-convene ang National Security Council tungkol dyan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Importante ito kasi national security yan. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, ano ito? Ano kaya magiging reaction dito nila Sara Duterte, Ang executive order ay may pitsang December 30. Pinirmahan yung executive order December 30. May power ba ng ganun ang presidente? Yes. Nakalagay sa ating administrative code of the Philippines na ang presidente ay may power na i-reorganize ang mga ahensya ng gobyerno. Lalo na yung mga hindi naman created ng Kongreso. Pag mga lang naman, mga executive orders, pwedeng i-reorganize ng presidente yan. Kaya ito, yung composition lang naman ng National Security Council ang binago. Tinanong si Executive Secretary Lucas Bersamin, bakit po hindi na sinama ang kasalukuyang Vice President sa National Security Council? Ang sabi ni Lucas Bersamin, that Vice President at present is not relevant. Ganon talaga ang pagkakasabi. The Vice President at present is not relevant. Hindi ako nangiintriga. Ganun talaga yung sinabi ni Lucas Bersamin, di ba? Nabasa niyo ba 'yon, mga kabunyog? Tinanong si Executive Secretary Lucas Bersamin, mayroon siyang short statement, short lang. The Vice President at present is not relevant to the National Security Council. Matindi,
Matindi. Matindi yung pagkakasabi ni Lucas Bersamin. The Vice President at present is not relevant. Ibig sabihin, hindi siya kailangan. Relevant, kailangan. No? Hindi siya relevant. No? Ibig sabihin, hindi siya kailangan. Di ba? Yan yung yan yung sagot ni sabi ni on the spot, ano po manoy inso ang karahayan kan si in ICC sa tong mga nakatukaw sa pwesto asin sa tao. Actually, advisory body nga siya. Kanina in-explain ko na ano yung National Security Council. Advisory body. Yan ay body. Sabi ni BNGTN 017, correct po si Executive Secretary Lucas Bersamin. Matindi. Sigurado mga ngalaitin na naman tong si Sara Duterte dun sa sinabi ni Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, naglabas siya ng statement tungkol nga dyan sa pagkakatanggal kay Sara sa National Security Council. Ang sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, the Vice President is not relevant to the National Security Council at present. Hindi siya kailangan. Hindi siya kailangan. Ayan. Mga kabunyog, mga kabayan. Yan po. Okay, wise move daw, sabi ni Nas Rivera. Maraming nagme-message sa akin, Attorney, ano ba yung sinabi mo kanina na na magandang balita? Ano ba yung Ano ba yung magandang balita na sinabi mo kanina? Maraming nagme-message sa akin. Kasi kaninang umaga, nag-live ako. Sabi ko, mga alauna, abangan nyo ako. Mayroon akong ibabalita sa inyong maganda. Actually, ang ibabalita kong maganda, kami pong mga vloggers na para sa impeachment ni Sara ay nag-meeting kaninang 11:30 a.m. lunchtime. Inabot kami, dapat hanggang lang kami alas 2. Sa actual, lumampas kami ng alas 3. Ang ganda ng kwentuhan. Yung mga kabunyog na mga vlog, at saka yung mga vloggers na iba-ibang vloggers. May mga vloggers na ang sinuportahang presidente ng elections ay si Isko Moreno, tulad si Mark Santos Gamboa, nandun kanina. May mga vloggers na mga kakamping, sinuportahan si Lenny nung eleksyon, si Aling Marie Dinglasan, nandun kanina, Colex Suliman, si Elmsky TV, yun, nandun kanina. Yan. Nandun kanina ang mga pro-BBM vloggers, marami sila. Si Prince EJ, pasensya na si Michael, si Takeru Miyamoto, nandun kanina, si Mami Ping, si Sindanga, sino pa bang hindi ko nababanggit? Nandun kanina. Si Palirista. Yan, si Palirista, nandun kanina. Sino pa ba? Pasensya na yung sa hindi ko mabanggit. Pero ang ganda ng meeting namin kanina. Pinag-usapan namin ang rally sa January 18. Tuloy na po. Na maraming a-attend kasi ipapanawagan na talaga namin ng mga pro-Sara, pro-impeach Sara vloggers. Araw-araw ipapanawagan na namin. Kaya maganda po yung meeting kanina. Si Stephen, si Stephen nandun kanina. Yun, napakaganda. Marami pang mga vloggers na sumusuporta sa pro-impeach Sara, pero wala kanina si Benji Contreras ng Bicol, si Munting Tinig ng Mindanao, wala kanina pero suportado nila si JDB. Kaya napakaganda po ng meeting kanina. Ilalabas ko bukas yung aming video. Ang ganda ng video namin. Ang ganda ng video namin. Kaya dito, nagkakaisa ang mga vloggers na maka-BBM, maka-Lenny, maka-Isko. Yun, nagsama-sama kami kanina. Ang ganda ng picture namin. Okay? Yan po ang sinasabi kong magandang balita. At mayroon kaming magandang ibabalita pa sa inyo sa darating na araw. Maganda.
Maganda. Tungkol po to sa impeachment ni Sara. Yun. Ha? Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan.